Sa eksena na ito, sa loob ng isang lihim na lugar, may labanang nagaganap sa pagitan ng huling boss at ng isang matapang na tauhan. Biglang nagpakita ang isang mensahe mula sa sistema ng lihim na lugar na nagsasabi na lumagpas na ang huling boss sa limitasyon ng misyon at naging isang malakas na halimaw. Nagulat ang huling boss sa pagkakatuklas sa kanila at kailangang umalis agad. Pero hindi papayag ang matapang na tauhan na makatakas ito ng walang kaharapang laban. Nagsagutan sila ng mga salita. May 1 minuto na bago mag-umpisa ang malinis na paglilinis. Ang matapang na tauhan ay nangako na abangan niya ang huling boss. Pero sinabi ni Chumo na papatayin niya ang boss bago pa man magtapos ang oras. Ang mga sandaling nagdaan ay nagpapataas ng tensyon. Magkakaroon sila ng laban bago magtapos ang oras at bago magsimula ang malinis na paglilinis na maaaring magtanggal sa kanilang mga bakas. At sa gusali ni Mr. Xu, sa eksena na ito, may usapan na nagaganap sa pagitan ng 3 individual. Nagpahayag si Mr. Xu ng pag-aalala hinggil sa mga practitioner na kanyang kinuha, nabanggit niyang 3 sa kanila ay nagdalawang isip na at tinanong kung tiwala ba silang magtagumpay laban kay Chumo. Siniguro ng isa sa mga kinuha niyang practitioner, pinuna ang mga modernong practitioner na kulang sa karanasan sa labanan at napili lamang ng mahina. Binanggit ng practitioner na hindi niya inaasahan ang 3 yon at tinalakay ang lakas na ipinakita ni Chumo sa lihim na lugar na lumampas sa kanilang mga inaasahan. Nagmungkahi si Mr. Xu na makipag-ugnayan kay Childeli o sa iba pang mataas na miyembro para sa karagdagang tulong dahil sa lakas ni Chumo. Sinagot ng isa sa mga kinuha na practitioner nang may pangungutya. Itinanong kung nais bang ipakita ni Mr. Xu ang kawalan ng kakayahan niya o ipahayag ang mga suliranin sa pinansyal ng proyektong amusement park. Binanggit niya na matapos ang mga bawas sa lakas ni Chumo pagkalabas niya sa Secret Land, ang kanilang lakas ay magkatulad na, ngunit binigyang diin nila na ang karanasan sa labanan ay mas mahalaga kaysa sa lakas lamang. Sa kabila ng potensyal ni Chumo, itinuturing ang kakulangan niya sa karanasan sa labanan bilang isang malubhang kahinaan na maaaring magdulot ng kanyang pagkatalo. Habang ang pagbibilang ay papalapit sa huling sandali, lumalakas ang tensyon. Sa 20 segundo, patuloy ang pagbibilang. Sa 10 segundo, mas nagiging intense ang pag-aantabay. Sa 5 segundo, malapit na ang pinakakahihinatnan. Sa 3 segundo, lumitaw ang isang mensahe mula sa lihim na lupain na nagpapahayag na si Chumo ay nagtagumpay na patayin ang huling boss, lumampas sa limitasyon ng kahirapan ng misyon. Si Chumo ay inirekomenda ng 2 milyong Destiny Coins para sa tagumpay na ito. Kasunod ng anunsyo, lumitaw ang mga komento mula sa mga manonood. May mga nagpahayag ng pag-aalinlangan na baka nandaraya si Chumo, binabaliktad ang papel ng manggaganso at tagapagligtas. Binanggit ang ranggo ni Chumo bilang numero 1 may Destiny Coins, pati na rin ang pangunawa na ang mga tip at gantimpala ay nag-aambag sa kanyang lakas. Ipinahayag ng mga manonood ang pagdadalamhati sa naduwag na Demon Beast at pinag-aakalang ang natitirang misyon ay malamang na mabilis na matatapos. May pagbanggit sa seryosong pag-uugali ni Chumo at inilahad sa isang bagong kasamahan sa studio ang regular na ugali ni Chumo. Bumabanggit si Chumo, ang karakter na sangkot, tungkol sa mapanuri ni Chumo na kalikasan na nagpapalakas sa kanyang lakas. Sa lihim na lupain, lumitaw muli ang isang mensahe. Ito ay eksklusibong individual na panel na maaaring makita lamang ni Chumo sa lihim na lupain. Mensahe mula sa Secret Land, napasok na ang misyon na bonus na 400,000 Destiny Coins sa account ng tagapagligtas. Ngayon, ang Destiny Coin ay may bagong function bukod sa pagpapalakas ng kapangyarihan. Maaring gamitin ang coin sa Secret Mall para sa mga gamot, kagamitan, at iba pang materyales. Sa kasunodang bahagi, may nagtatanong hinggil sa 1.6 milyong Destiny Coins. Nabanggit ang iba't ibang posibilidad tulad ng platform share, channel costs, at operational attrition. Ang ilang practitioner ay itinuturing na modern at masakim, na nagdudulot ng mga pag-aalala. Sa Destiny Coin, maari lang palakasin ang 50 na kapangyarihan. Marahil, ang natitirang coins ay magiging kapaki-pakinabang lamang sa Secret Mall, sibi ni Chumo. May isa pang bahagi kung saan ang isang individual ay nagtatanong hinggil sa pagsugpo sa Wolf Boss. Yun ay si Miss Yutong ito. Yutong? Anong ginagawa mo? Umupo ka. Maghiga ka kaagad. Baka magkasira ang buto mo kapag gumalaw ka. Kailangan mong bumalik sa ospital para sa paggamot, sabi ni Chumo.
Pagkatapos ng misyon sa lihim na lupain, otomatikong gagalingin ang mga sugat ng tagapagligtas ng lihim na lupain. Ako ay lubos nang gumaling mula sa aking injury, sabi ni Miss Yutong. Kaya pala. Mukhang may mga pagkakataon pa rin na ang lihim na lupain ay makakatulong, sabi ni Chumo. Talaga? Hindi ka pa ba lubos na gumaling mula sa iyong mga sugat, sabi ni Miss Yutong. Hindi ako nasaktan, sabi ni Chumo. Patayin ang boss ng walang sugat o pinsala sa iyong katawan. Sigurado ka bang hindi ka ang huling alagad ng nakatagong paaralan, o ang muling pagsilang ng mahusay na alagad ng libu-libong taon na nakalipas, sabi ni Miss Yutong. Wala namang ganyang kakaibang setup. Ako ay talagang isang simpleng tao lamang. Ano bang nangyayari? Ang lihim na lupain bumabagsak ba, sabi ni Chumo. Ngayong natapos na ang misyon sa lihim na lupain, kailangan nating bumalik sa orihinal na mundo. Ang una mong dapat gawin pagdating sa bahay ay magpaligo at matulog ng komportable, sabi ni Miss Yutong. Talaga? Babalik na tayo. Marami nangyari, at kahit isang kalahati ng araw lang, parang isang buwan na. Magandang bumalik sa realidad ng walang anumang pangyayari, sabi ni Chumo. Teka, ikaw ang malakas dito ka lang, huwag mong ituring ang totoong mundong para sa mga baguhan bilang isa sa kanila. Bakit mo binibigyan ng maligayang ngiti ang hangin? Tinitingnan mo ba ang iyong destiny coin balance, sabi ni Miss Yutong. Biglang lumitaw ang mensahe ng sistema sa harap ni Chumo. Ang host ay nakumpleto ang misyon sa lihim na lupain nang may napakagaling na pagganap, kaya't bibigyan ng espesyal na gantimpala. Passive skill, solidify the anima domain, immune sa mga pagbabago sa kapaligiran. Ang kapangyarihan ay nananatiling parehas, at kahit sa malupit na kalagayan ng anima barren earth, ang kapangyarihan ay maipapakita ng buong puwersa. Isang alaga, inaasahan na maide-deliver ang alaga sa loob ng 2 araw. Mangyaring maghanda para sa pagtanggap ng alaga. Sa eksenang ito, natagpuan ni Xavier Chumo ang kanyang sarili sa isang di inaasahan at kamanghamanghang sitwasyon dahil bigla siyang nakilala ng mga masisigasig na mga tagahanga. Ang mga tagahanga ay nagpahayag ng kanilang kasiyahan at paghanga para sa kanya, at ang kanilang mga salita ay nagpapakita ng kanilang pagnanasa na makipag-ugnayan sa kanilang bagong idolo. Unang tagahanga. Tingnan nyo! Si Xavier Chumo yan. Ang pahayag na ito ay kumuha ng atensyon ng mga tao sa paligid na nagdulot ng kakaibang kalakaran ng pagka-interes at pag-aabang. Pangalawang tagahanga, na may kahilingang puno ng paghanga, ay nakikiusap, Dear Xavier, pwede mo ba akong lagyan ng pirma? Dear Xavier, pwede ba kaming magkuha ng picture kasama ka? Ipinapahayag ng hiling na ito na ang mga tagahanga ay hindi lamang excited kundi pati na rin ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa pagkakataon na makipag-ugnayan sa kanilang bagong idolo. Inuulit ito ni pang-3 na tagahanga, na nagdagdag, gusto kong mag-film ng TikTok kasama siya, na nagpapakita ng pagnanasa na mai-record ang sandaling ito para sa social media. Si Chumo, na bigla sa bigla ang atensyon at sa masigasig na mga hiling, ay nagawa lamang na sumagot ng may pagtataka. Ang kanyang kilos ay nagpapakita na hindi niya inaasahan na magiging sentro ng atensyon. Gayunpaman, patuloy pa rin ang pang-2 ang tagahanga, hindi ko alam na si Xavier Chumo ay ganun kahaba ang pasyensya. Simula na akong magmahal sa kanya ngayon. Paalam, Dear Xavier, ipinapakita ng komentong ito na ang mga tagahanga ay hindi lamang masaya kundi nagpapakita rin ng pasasalamat sa kakayahang makipag-ugnayan ni Chumo sa kanila. Habang maligaya nang umaalis ang mga tagahanga na may kanilang mga pinapahalagahang mga pirma at larawan, sumigaw ang ika-4 na tagahanga, so happy. May picture ako kasama si Xavier Chumo, at mag-tweet ako, ang kanilang kaligayahan, at kasigasigan na ibahagi ang kanilang pagkikita sa kanilang online na mga tagasunod ang epekto ng pagkikita nila sa kanilang idolo. Si Chumo, na patuloy na naguguluhan sa sitwasyon, ay nagpapakumbaba sa kakaibang takbo ng pangyayari, na bigla ako. Hindi ko alam ang nangyayari. Ang kanyang pag-aalinlangan ay nagpapakita ng biglang at nakakabighaning kalikasan ng kanyang bagong natagpuhang kasikatan. Si Miss Yutong, marahil ay nagbibigay liwanag sa sitwasyon, ay nagbanggit, ang nangyayari sa lihim na lupain ay inilalabas ng live sa buong mundo. Hindi ko alam tungkol sa iba pang mga savior, pero sigurado akong mas kilala ka kaysa sa mga top na bituin. Baka mismong matapos ang ilang oras, ma-approach ka ng isang brand para sa isang advertisement,
Ipinahihiwatig ng komentong ito ang posibilidad na ang mga kilos at pakikipagsapalaran ni Chumo ay ibinabahagi sa buong mundo, ginagawang sikat na tanyag na personalidad na may potensyal na oportunidad sa hinaharap. Tugon ni Chumo sa kaalaman na ito ay may halong pag-asa, sinasabi, "Ganun ba? Sana ay totoo iyon para hindi na ako mag-alala sa pera." Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng kanyang pagnanais para sa pinansyal na katiwasayan, na nagpapahiwatig sa potensyal na mga hamon at gantimpala na maaring dumating sa kanyang bagong natagpuhang kasikatan. At natuklasan ni Miss Yutong ang mga suliranin sa pera ni Chumo habang siya ay nagtatanong. Si Chumo, may halong pangangambang nararamdaman, ay umamin, "Tama ka. Malaki ang utang ko para sa pagpapagamot ng kapatid ko. Pero hindi nakatulong ang hospital na yon sa kanyang paggaling. Kung magiging mayaman lang ako, baka makahanap ako ng mas magandang hospital." Maliwanag ang pangangambang nararamdaman ni Chumo para sa kalusugan ng kanyang kapatid at ang pasanin ng kanyang mga utang. Sinagot ni Miss Yutong ng may empatya at inalok ang kanyang tulong, "Dapat mo sana akong kinausap ng mas maaga. May kakilala ako na magagaling na doktor at mga praktisyanteng eksperto sa medisina. Mayaman ako ng kaunti. Huwag ka nang mabahala sa mga gasto sa pagpapagamot." Ang kanyang handang maglingkod at ang kanyang sariling kalagayan sa pera ay malinaw, na nagbibigay kay Chumo ng isang munting pag-asa. Si Chumo, na patuloy na nagpapakumbaba, ay nagpapahayag ng pasasalamat at kahandaan na bayaran ang mga gastusin sa medisina, makakabuti iyon. Magandang makahanap ng tama at ekspertong doktor. Babayaran kita sa kalaunan para sa utang. Ang alok ni Chumo na bayaran ang utang ay nagpapakita ng kanyang pakiramdam ng responsibilidad. Subalit, pinanindigan ni Miss Yutong ang kanyang kabaitan, at nagpahayag ng pasasalamat para sa nagawang tulong ni Chumo na magligtas ng kanyang buhay. "Huwag ka masyadong maging makadyoso sa akin. Tinulungan mo ang buhay ko, at ang mga gasto sa medisina ay walang kasing halaga nito." Ang kanyang mga salita ay nagpapahalaga sa gawaing nagawa ni Chumo at sa kanilang pagkakaibigan. Inirerekomenda ni Miss Yutong na una silang magpahinga at humanap ng makakain dahil siya ay nagugutom, na nagpapakita ng kanyang pag-aalala sa kalagayan ni Chumo. "Hanap tayo ng lugar na makakainan muna. Matagal na akong nagugutom. At pagkatapos, tingnan natin ang kalagayan ng kapatid mo, okay ba?" Ipinapakita nito ang kanyang intensyong hindi lamang tulungan si Chumo sa aspeto ng pinansyal kundi maging bilang kaibigan. At nagpasya sina Chumo at Miss Yutong na magtawag ng taxi. Ngunit sa kanilang pagkabigla, isang sasakyan ay dumating ng labis na mabilis. Natutuwa si Miss Yutong sa kahusayan ng application na ito, anupaman ay sinabi niya, "Nakakagulat na dumating ang sasakyan, bago ko pa mabook, but ang smart na ng mga application ngayon." Ang kanyang komento ay nagpapakita ng mabilis na pag-unlad ng teknolohiya sa mga serbisyo ng transportasyon. Gayunpaman, bagamat una siyang nagulat sa mabilis na pagdating ng sasakyan, nananatili sa isipan ni Chumo ang isang nakababahalang issue. Sumagot siya na may pag-aalala, ito ay problema, ipinapahiwatig niya ang isang mahalagang issue na nagpapabagabag sa kanya. Si Miss Yutong, na may kasamang kuryusidad tungkol sa pahayag ni Chumo, ay nagtatanong, problema, ang tanong niya ay nag-udyok kay Chumo na magbigay ng karagdagang detalye tungkol sa kanyang mga alalahanin. Gayunpaman, biglang naputol ang kanilang usapan nang biglang mag-interview ang driver na si Drivey, na may daladalang mensahe mula kay General Manager Xu. Inaanyayahan ni Drivey si Chumo na bumisita sa kumpanya, inaasahan ang paglutas ng ilang mga maliit na pagkakamali sa paggamit ng terminong mga maliit na pagkakamali, nagpapakita ito ng kanilang pagmamalasakit. Sumagot si Chumo na narinig ang terminong mga maliit na pagkakamali at nagpahayag ng kanyang pag-aalinlangan, mga maliit na pagkakamali. Ang ganda ng paraan ng pagkakakaugma. Paano mo masasabi na ang aking kumpisal sa pagpapakamatay ay isinusulat na lamang na maling pagkakamali? Kung hindi mo ako lalapitan, ako ang lalapit sa iyo at papag-usapan natin ito. Ngunit may gagawin ako ngayon. Gagawin ko na lang bukas. Ang pagtukoy ni Chumo sa kumpisal sa pagpapakamatay ay nagpapakita ng isang seryosong at potensyal na delikadong sitwasyon. Wala siyang balak na ipagpaliban pa ang pagresolba ng isyung ito kahit pa may iba siyang mga obligasyon. Napagtanto ni Drivey na nauunawaan ang kahalagahan ng sitwasyon at marahil ay kinakabahan sa pagsasalin ng masalimuot na mensahe at inudyukan si Chumo, "Mr. Chumo, tinutulungan ko lang si General Manager Xu sa isang mensahe. Ang ipapaabot ay maaaring hindi ganap na maganda, huwag po kayong magalit sa akin."
ang pag-aalala ni Drivey ay nagpapakita ng kabigatan ng mensahe na siyang kanyang ipaparating. Gayunpaman, dahil sa pangunawa ni Chumo sa kahalagahan ng sitwasyon, pinakiusapan niya si Drivey na ituloy na ang pagpapahayag ng mensahe, at nagtanong, "Sabihin mo na lang." Ano ba ang ibig niyang sabihin? Ang pagiging handa ni Chumo na makinig ay nagpapakita ng kanyang pagiging bukas sa pagtugon sa darating na issue na nagtatakda ng potensyal na alitan o pagresolba sa kwento. At ang kanilang driver. Ipinabatid ni Drivey na inimbitahan ni Mr. Xu ang kapatid ni Chumo na bumisita sa kumpanya bago pa man sila dumating doon. Ito ay nagtaka kay Chumo at nagdulot ito ng pag-aalinlangan hinggil sa mga inaasahan ni Mr. Xu. Kanyang binitiwan ang saloobin na, "Akala ko ba alam mo limitasyon mo? Baka naman nag-overestimate ka ng toleransya mo para sa mga bagay na ito." Ang mga salitang ito ni Chumo ay nagpapakita ng kanyang lumalaking pagkabahala at pag-aalinlangan ukol sa intensyon ni Mr. Xu. Si Drivey, sa pagtutunton ng kanyang komplikadong kalagayan, ay nag-aabalaing magpaliwanag kay Chumo. Binigyang diin niya na siya ay isang karaniwang manggagawa lamang na nagmamalasakit na suportahan ang kanyang pamilya at bayaran ang kanyang mortgage. Layunin ni Drivey na iparating na may limitasyon siya sa mga desisyon ni Mr. Xu at sa mga pangyayari na kanilang kinakaharap. Ang kanyang pakiusap para sa pangunawa ay nagbibigay ng dagdag na dimensyon sa kanyang karakter na siyang naipit sa pagitan ng kanyang trabaho at mga inaasahan ng kanyang mga boss. Si Chumo, matapos ang maikling pagpapahayag ng kanyang frustrasyon at kawalan ng kasiguruhan, ay nagpapakumbaba sa pag-amin na baka siya'y medyo nasaktan si Drivey. Nagsorry siya para sa kanyang pagsasalita at inuutos kay Drivey na simpleng magmaneho na lang at mag-udyok sa kanilang pupuntahan sa kumpanya. Ipinapakita ng kilos na ito ni Chumo ang kanyang pangunawa at pagkakaayos ng sitwasyon na nagpapakita ng kanyang responsibilidad at pagiging mature sa pagharap sa mga pangyayari. Habang papalapit na sila sa kumpanya kung saan hinihintay si Mr. Xu, maingat na tinanong ni Drivey si Miss Yutong na huwag sabihin kay Mr. Xu na kasama niya si Chumo. Ipinahayag niya ang kanyang pangamba para sa sarili niyang kalagayan, malamang ay natatakot sa mga posibleng bunga kung sakaling malaman ito ni Mr. Xu. Pumayag si Miss Yutong na hindi ibulgar ang kanyang presensya, at ang kanyang sagot ay nagpapakita na nauunawaan niya ang pangangailangan ng pagiging maingat. Si Miss Yutong, na nagpapakita ng pag-aalala para sa kanilang kaligtasan, nang may kasamang pagtitiwala, ay mariing inaadvisuhan ang driver na umalis na sa lugar ng agaran. Ang kanyang mga salita ay may kasamang damdamin ng pangangailangan, na nagpapahiwatig na maaaring hindi ligtas ang magtagal sa kanilang kasalukuyang lokasyon. Ang kanyang mga instinct sa pangangalaga at desisyon ay masusilayan sa kanyang pagiging handa na ilagay sa prioridad ang kanilang kaligtasan. Bilang tugon sa payo ni Miss Yutong, ang driver ng taxi ay pumayag na umalis ng walang pag-aatubiling, na ipinapakita ang kanyang kagustuhang isantabi ang kaligtasan kaysa sa anumang iba pang bagay. Ang desisyong ito ay nagpapakita ng kanyang pagtitiwala sa hatol ni Miss Yutong at nagpapakita ng kahalagahan ng agarang aksyon dahil sa kanilang kalagayan. Sa kabilang banda, ipinahayag ni Chumo ang kanyang tiwala sa kanyang kakayahan na harapin ang kasalukuyang problema. Ipinapayo niya na maghintay si Miss Yutong sa ibaba habang aasikasuhin niya ang sitwasyon sa itaas. Ang pagiging handa ni Chumo na magtanggol ng kanilang kalagayan ay nagpapakita ng kanyang determinasyon at sense of duty. Gayunpaman, mariin tinututulan ni Miss Yutong ang plano ni Chumo, nagbibigay liwanag sa kanyang mga suspetsyon tungkol sa misteryosong boss mula sa lihim na lupain. Ipinapahiwatig niya na ang boss na ito ay maaaring may impormasyon o puwersa laban kay Chumo na nagiging malakas na kalaban. Ang kanyang paliwanag ay nagdadagdag ng kakaibang interes sa kwento, nagbubukas ng mga tanong hinggil sa motibasyon ng boss at sa mga potensyal na panganib na kanilang kinakaharap. Sinusubukan ni Chumo na ipaliwanag o depensahan ang kanyang posisyon, ngunit agad siyang pinutol ni Miss Yutong na mayroon ng mga proaktibong hakbang upang siguruhing ligtas sila. Ipinakita niya na kumontak siya sa ilang mga kaibigan na malapit sa lugar at hiningan niya sila ng tulong. Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng kahusayan ni Miss Yutong sa pagtukoy ng solusyon at ang kanyang dedikasyon sa kaligtasan ni Chumo. Ito rin ay nagpapakita ng kanyang kakayahan na gamitin ang kanyang mga koneksyon upang harapin ang mga komplikadong sitwasyon ng epektibo. At dito na po muli natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli.